bagang balita sa engineering. Para sa mga pinaka-inaabangang kaganapan sa UP. Ako si Ali Maliwanag. At ako naman si Ryuji Sato. At inahandog namin sa inyo ang pinakaunang episode ng What's Happening? La 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 Live! Noong nakaraang June 27 to July 1 ay ginanap ang Engineering Opening Week 2011, ang Escape Velocity Break Free from Boundaries. Ito ay inihandog ng Engineering Student Council para sa mga bagong salta sa ating kolehiyo. Walang iba kundi ang mga freshies! Sa grand launch ng opening week ay nagpalipad ng sky lanterns ang engineering students bilang pagtatapos ng opening day ang Zero Gravity. Sinundan ito kinabukasan ng Multiverse, isang masayang org fair sa Chuck na talaga namang dinumog ng mga freshies. Nariyan din ang Supernova, ang talent show kung saan ay pakita ng Eng ang king galing at talent nito. Naging global naman tayo sa Aura Ray kung saan nagtagumpay ang engineering sa pag-break ng world record ng largest glow stick design. At saka tinapos ng 5th dimension ng opening week sa pamamagitan ng pasabog na fashion show at daring games na inihanda para sa lahat ng pumunta sa masayang gabing iyon. Matapos ang isang napakasayang opening week ng ating college, pumunta naman tayo sa ng bawat department at institute, ang Survivor, the Engineering Cup 2011. Narito ang aking kasamang si Ali para tunghayan ang opening ceremony. Good day, Engineering! I'm Ali Maliwanag, live from the Engineering Theater for the Engineering Cup 2011 opening ceremony. Sasaksihan naman natin ngayon ang Tribal Council ng Survivor Engineering Cup 2011. Napaka-exciting talaga ito dahil maririnig natin ang bawat cheer sa iba't ibang department at institute, pati na rin ang oath-taking ng mga players. Noong nakaraang July 6 to 9 ay ginanap ang 2011 Shell Eco Marathon Asia sa Sepang Circuit International, Kuala Lumpur, Malaysia. Ito ay isang kompetisyon ng iba't ibang kolehiyo at universidad sa Asia na kung saan sila ay magdidisenyo at bubuo ng kanilang energy efficient vehicles at isasabak sa isang marathon.
Kasama sa mga sumali dito ay ang Team UP na binubuo ng mga mag-aaral mula sa College of Engineering. Kasama nila ang kanilang obra maestra na si Kidlat. Puntahan natin ngayon si Rachel de Villa para sa isang panayam sa mga bumubuo ng Shell Eco Marathon Team UP. Yes, Eugene. Narito ko ngayon kasama ang Shell Eco Marathon Team UP Kidlat at sila ay fresh na fresh pa mula sa kanilang pagkapanalo mula sa Malaysia. Para sa kaalaman ng lahat, sila ay lumuli ng Urban Concept Design Award at 5th out of 90 teams sa Urban Concept Internal Combustion category. O, di ba? Guys, magpakilala naman kayo sa buong engineering. So, ako si Rodian Lau, UPME, and ako yung driver ng car and part ng body design. Ako naman si Cyrus Cruz, BSECE from Tripoli Institute. Yung main job ko sa team is Public Relations and Promotion sa Underground Electronics. Happy Dalaga, faculty advisor sa Chemical Engineering Department and chairman of the Energy Department. Ayan, so unang-una sa lahat, bakit Kidlat yung pinangalan nyo dun sa Benken? So basically, nagpa-poll kami throughout egg and top choice was yung name is Kidlat. So, yun yung ginamit namin. So, ganun pala. So, gaano nyo katagal nag-prepare para dito? Gaano nyo katagal na buo si Kidlat? So, nag-start yung planning around October 2010. So, 2 months for design, so 6 months for fabrication. So, by June, nandun na nga, pinadala na nga yung kotse sa Malaysia. So, sa tingin nyo, anong naging edge ni Kidlat sa ibang race cars na ipinadala ng Pilipinas? We're proud to say that almost everything in the car was made locally and by our team. From the electronics to the chassis to the gearing, almost everything. So when we needed to do repairs, we needed the car inside out. So, pumunta naman tayo sa team members. So, paano kayo nabuo? Di ba, galing kayo sa iba't ibang department or institute? Sa mechanical engineering department, Sir Happy decide kung sino yung ilalagay sa team. And then, result si Sir Carl. So, Sir Carl Odulia naman for the Tripoli people. So, sila yung faculty advisors. So, sino ba yung lahat ng members ng team UP Kidlat? Marami. So, tingnan na lang natin yung Facebook page ng Team UP Kidlat para sa lahat ng members. So, may gusto ba kayong sabihin sa lahat ng mga sumusuporta sa inyo? Or may gusto ba kayong pasalamatan in particular? Thank you to all of the people who supported us. In particular, thank you to Mr. Manny Pangilinan of Meralco for sponsoring us. And without him, we wouldn't have been able to go to Malaysia, much less build the car at all. And of course, we would like to thank Team Aura Chas, who has been instrumental in getting us the funds for that. And of course, we have people who can help us along the way, like Mr. Heng Dong Lim of Superbig Enterprise, who gave us the engine and all of the necessary parts for the powertrain. And all of the technical help that we received, especially from the NE shop, and even from those in the college. Ayan, so thank you so much for your time, Team UP Kidlat. More power to you guys. Sana mas nakilala pa natin ang Team UP Kidlat, the ones who brought joy and pride, hindi lang sa College of Engineering, kundi sa buong Pilipinas. Back to Wellite Studio. At para naman sa balitang UP, isang groundbreaking ceremony ang ginap noong July 18, 2011 para sa Automated Guideway Transit. Isa itong uri ng pampasaherong tren na papatakbuhin ng kuryente at iikot sa isang ruta sa loob ng UP Diliman. Pinangunahan ito ng Department of Science and Technology Secretary Mario Montejo, UP President Alfredo Pascual, at Quezon City Mayor Herbert Bautista. Ang galing talaga ng hindi lang sporty, innovative pa. Do you think nakapanood ka na ba ng Engineering Cup game? Oo naman, Ali, at masasabi ko talaga napakagaling at competitive ng ating mga department at institute. Tama! At muli, para sa nagbagang balita at inabangang kaganapan sa engineering, ako si Ali Maliwanag. At ako naman si Ryuji Sato at ito ang pinakaunang episode ng
What's happening? La 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 la!